Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ang CEO ng Ripple na si Brad Garlinghouse ay naglabas po ng isang matinding pahayag tungkol dito kay Gary Gensler, ang kasalukuyang chairman ng US SEC. Kung saan ay sabi niya ay kailangan daw pong tanggalin yan ni Pangulong Biden at palitan itong si Gary Gensler kung siya ay totoong seryoso sa pagdating sa mga cryptocurrency. Kasi itong si Pangulong Biden, ayan, Pangulo po ng bansang US, ay naglabas po ng parang naglabas po siya ng panibagong pananaw ay kung saan ay parang tinatanggap niya po ang cryptocurrencies. Yan, at ang patunay po niyan ay yung pagka-approve ng mga ETF ng Bitcoin at saka ang Ethereum. Ayan, pero hindi po kasi maraming nagsasabi na yung pagbabago na ito na pananaw ni Pangulong Biden ay para lamang makuha siguro yung pabor ng mga ng community ng cryptocurrency para bilang paghahanda sa paparating na eleksyon na magaganap sa bansang US. Kaya ayan, naglabas na rin ng pahayag itong CEO ng Ripple na kung talagang seryoso nga itong si Pangulong Biden ay kailangan niya daw tanggalin itong si Gary Gensler na kasalukuyang chairman ng US SEC. Ayan. Bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan po, Ripple CEO Brad Garlinghouse suggests that President Joe Biden's administration must demand the resignation of SEC Chair Gary Gensler to demonstrate his seriousness for crypto. Ayan, kung talagang seryoso daw itong si President Joe Biden, ayan, or ang administrasyon or kanyang administrasyon pagdating sa mga cryptocurrencies ay kailangan daw po nila natanggalin itong si Gary Gensler, ang kasalukuyang SEC chairman. Pero para sa akin po ay parang hindi po ito yung solusyon. Kasi maski tanggalin po nila itong si Gary Gensler ay pwedeng palitan nila ng kagaya niya rin. Kaya ayan, parang useless na rin kung ganyan. Pag magre-resign siya tapos yung ipapalit ay ganun rin. Parang walang pagbabago. Why Garlinghouse seeks Gensler resignation? Ayan, ano nga bang dahilan kung bakit gustong patanggal ni Brad Garlinghouse itong si Gary Gensler? Like Garlinghouse, many crypto enthusiasts see Gensler as the political liability of President Biden administration due to his adverse crypto policies. Yan. Katulad daw po ni Brad Garlinghouse ay maraming mga crypto enthusiasts kung saan ay ang tingin nila kay Gary Gensler ay isa lamang po siyang political liability or problema. Yan, problema sa nagdudulot ng malaking problema dito sa administrasyon ni Pangulong Biden. At ang dahilan po rito ay yung kanyang adverse crypto policies. Yan, yung hindi maintindihan na kanyang patakaran pagdating sa mga cryptocurrencies. Garlinghouse emphasized that Gensler has been focused on hiring more lawyers to prosecute the industry. The Ripple CEO and other industry stakeholders characterized this approach as regulation by enforcement. Ayan na nga. Ayon po kay Ginoong Brad Garlinghouse, ay yung ginagawa po kasi ni Gary Gensler ay mas tinututukan niya. Imbis na ayusin yung crypto policies ay mas tinututukan po niya na mag-hire ng mga lawyers para habulin ang industriya ng cryptocurrencies. Ayan, para habulin at multahin ang mga ito. Kaya ayan, kaya mas tinuturing po ito na ang approach na ito ay isa raw po itong regulation by enforcement. Notably, the SEC under Gensler's leadership
has initiated multiple lawsuits against crypto companies including Coinbase, Binance, Kraken, and LBRY. Kaya yan na nga. Kung tinutukan po natin yung mga balita na may kinalaman sa US SEC, ay ito nga, kinasuhan nila ang maraming mga crypto companies, katulad na lamang po yung mga malalaking exchange na sina Coinbase, Binance, Kraken at yan, LBRY. His unfavorable regulatory approach toward crypto steered the Fire Gensler campaign across the industry, the Garling House sharing the same sentiment and urging Biden's administration to demand his resignation. Kaya yan na nga. Kasi ayaw po, yung mga ginawa pong hakbang kasi ni Ginoong Gary Gensler na talagang hinabol niya yung mga cryptocurrencies at parang gusto niyang ipasara ang mga ito. Ayan. Or para ma-bankrupt ang mga ito. Ayan po kasi yung kanyang ginagawa. Ayan, singilin ang mga ito ng malalaking multa. Ayan. Kaya dito po nag-umpisa yung Fire Gensler campaign. Ayan. At ganyan na rin yung kagustuhan ng CEO ng Ripple na si Brad Garlinghouse. Biden's shocking support for crypto. Ayan. Ito na nga yung nakakagulat. Bakit bigla kayang nagbago yung pananaw nitong Biden administration kung saan ay bigla po nilang suportado ang mga cryptocurrency. Yan, dati ay talagang gusto nilang ipasara or linisin ang cryptocurrency sa bansang US. Malamang ay baka nakita nila na si dating Pangulong sino ba yung isa? Yung dating Pangulo. Si Pangulong Donald Trump. Ayan, kasi lumabas po kasi si dating Pangulong Donald Trump. At siya ay, yung kanyang stance ay pabor daw po siya sa cryptocurrencies. Kaya pag siya raw ang muling naupo sa pagkapangulo ng bansang US, ay talagang gagawin niya, nakatanggap-tanggap ang mga cryptocurrencies. Ayan, kaya malamang ay nakita po yan ng Biden administration, lalong-lalo na at nakikita nila na malaki ang pumapasok na suporta sa kanyang kampanya. Ayan, parang nakisabay na rin po sila dito. Gusto na rin po nilang makuha yung pabor ng buong crypto community. His pivot towards crypto is reflected in the approval of multiple Bitcoin and Ethereum spot exchange traded funds. Kaya yan na nga, yung sinabi ko kanina, yung Biden administration na ito ay nagpapakita po yung kanyang pagsuporta sa mga cryptocurrencies sa pamamagitan po ng pagkaka-approve ng mga Bitcoin at saka Ethereum ETF. Some enthusiasts consider Biden's recent pivot toward crypto an attempt to gain the support of crypto investors ahead of upcoming presidential election. Yan na rin. Yung sinabi ko kanina na malamang ay baka ginagawa lamang ito ng Biden administration para makuha nila ang suporta ng mga crypto community. Yan, para sa paparating na presidential election sa bansang US. Ayan. Pero sa akin ay parang yan yung kahilingan dito ni Brad Garlinghouse na patanggal si Gary Gensler ay mukhang parang hindi pa rin po yata ito yung tamang solusyon. Yan. Pero mas maganda na rin kung matatanggal siya at basta yung maipapalit ay yung pro-crypto. Yan, at hindi po anti-crypto. Kaya, ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.